ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Hindi pa. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. At this time, na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad, 'di ba? So ako, simula nung may hatol na yan, may hatol ng Supreme Court, final and executory, hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, gano'n na lang silang kadiin, pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Kaya nga kailangang matuto na tayo sa paghalal ng ating pinuno. Yun nga yung sinasabi ko, sa supply side, maiiba ngayon ang naratibo ng taong hinahalal. Mas gusto nyo ba si Barsaga, si Leviste? Mga batang lumalaban, hindi natatakot tumindig at magtanong. Vis-a-vis dun sa demand side, ano ba yung demand ng taong bayan? Anong kasing leader ang ating dapat mahalal? So, itong mga nangyayaring ito, talaga may epekto sa 2028. Yun nga lang, si Congressman Leviste, talagang naglalabas ng mga dokumento. May resibo. Oo, may resibo at kailangan lang talagang pag-aralan na maigi yung mga yon para matunto natin sino ba talaga ang kumita at sino ang hindi. Imaginin mo 314 legislators sa House of Representatives. Ang tanong ko, sino dun malinis? Sa Senado, 24. Sino dun malinis? So kung gagawin natin barometro sa paghalal, sabi ko nga dun sa isang training, nag-don't show ako na tinatawag na revised campaign architecture. At tinamong ko sila, lahat kayo corrupt. 10 yung audience ko nang galing sa local government. Lahat sila nakasimangot. Lahat po kayo corrupt. Sino hindi corrupt? Taas ang kamay. Yung iba gustong tumaas. Sabi ko, naku sir, huwag kang tataas. Anong ibig sabihin yan? In a landscape where lahat ng politiko ay tinatawag na corrupt, paano ka mananalo? By saying hindi ako corrupt? Ay hindi ko kayo iboboto. Pero by showing accountability, i.e. Leviste showing all those documents, i.e. hindi ko tinanggap yung aking Christmas bonus, i.e. ako ang nagbigay sa sarili kong pera. Diba? Ngayon, yung character assassination sa kanya is because of his the solar franchise. And he can readily answer that. So bakit mo linalagyan ng kulay na ganon? What if lagyan natin ng kulay yung ibang mga politiko na nagkaka-interest na 10% in every company that is performing, I have a share. Marami nangyayari na hindi natin alam. Kaya yun ang parati kong panawagan, patas lamang. Kasi sa patas, lalabas at lalabas ang tunay na kulay. Manindigan tayo. Ipaalam natin, ipahayag natin, sundalo man tayo o pulis o bumbero o Coast Guard o BJNP. Manindigan tayo, ipahayag natin ang ating tunay na damdamin na hindi na kami naniniwala sa Pangulo dahil ayaw niyang harapin ang mga allegations sa kanya. Yung mga nagkay-question mark doon sa mastermind, hindi yung question mark sa akin, pinangalanan ko na nga siya. Sabi ko, harapin mo yung mga allegations sa iyo. Ikaw ba drug addict o hindi? Para mawala yan. Magpa-polical test ka tapos ang issue. Diba? Marami eh. Kailangan harapin mo lahat. May kasalanan ka ba? May kasalanan ba yung
pinsan mo, edi face the music. You have to face the music. Hindi pwedeng gagamitin mo ang resources ng gobyerno, magtatago ka behind it, samantalang ikaw itong pinakapasimuno ng mga nangyayaring malawakang nakawan. So, let me say it again. Hindi partisanship yung withdrawal of support. That is constitutionally guaranteed. You can very well do so. Maraming salamat po. Mabait daw po kasi ang yung Pangulo natin. Ano? Mabait daw po kasi yung Pangulo natin. Sobrang mabait. And I hope that is not cowardice. But I don't understand actually is, sinasabi diba 56% is admin. Kanina, tuhugin ko lang, sabi ni Ma'am Penny, ang nangyayari ngayon, marami ang nananahimik dahil takot. Pero marami din sa mga nagsasalita ang pinapatahimik. Hindi lang dahil takot, tinatakot sila. Diba? I remember yung campaign nga na mahiya naman kayo, ang nangyari noon, yung mga contractors pa lang yung tinitira, sobrang excited ng gobyerno natin, yung admin natin. Kaya lang later on, lumabas yung mga testimonies, papalapit na doon sa palasyo, sa mga politiko, ang nangyari, pinapatay siya. At yung mga nagsasalita, mukhang may pattern na tinatakot talaga siya. And if you come to think of it, importante ito because the institution is being used right now because in a way, parang they really move fast against some critics. Gaya na nangyari kay Colonel Mangaut and also kay Congressman Leviste. Ay oo, maliwanag na maliwanag, damang-dama namin. Talagang pinaparamdam sa amin ang puwerso ng gobyerno, kaya nga sinasabi ko na kayo ng mga nandyan sa panig ng mga naka-uniforming personnel, huwag kayo pumayag na magamit kayo para pagkitil ng boses ng mga lumalaban dahil kayo ang nagbabiolate ng non-partisanship. Kasi kayo yung lumalabas na partisan, hindi yung mga lumalaban. Kaya dapat po, isipin nyo naman yung kinabukasan ng inyong mga anak. Yung inilalaban namin, kinabukasan ng mga anak ninyo, anak namin, ng mga apo natin. Pagkatapos kayo dahil takot lang kayo, dahil yung iba dyan, kapito ko sa pwesto, katulad ng sinabi ko, dapat yung mental state ng Pangulo is a grave national security concern. Dapat yan, pa-examine natin yung duty ng gabinete ng Pangulo yun, to help him examine. Sulatan nila yung Senate President at saka yung Speaker of the House at sabihin na dapat ipa-examine natin ng Pangulo para malaman natin ang tunay na kalagayan ng kanyang pag-iisip kung hindi yung maaasahan muna sa atin yan. So, dapat trabaho ninyo yan. Kayo sa Sandatahang Lakas, kayo sa National Defense, sa DILG, lahat kayo. I think it's incumbent upon you to do your duty under the Constitution. Have him examined. Para magkaalaman tayo, para ma-settle natin itong issue once and for all. Confronting the President himself. Yan yung problema pati yung chain of command paano kung yun nandun sa chain yung problema? Paano po proteksyonan mo yung government? You're loyal to the government. You're loyal to the government and to the Constitution, not to the person. Paano kung yung person ang problema natin? Like right now, we are confronted with a situation where the allegations of widespread, big-time plunder is on the President himself. Bakit ayaw ninyong, why don't you ask him to face the music? Hindi pwede yung shielded ba siya dun sa hindi gano'n Kailangan para tuloy-tuloy ang negative rating na yan because that's a telling one. Well, I don't know whether abutin pa siya ng 2028 pagka ganyan ang pagbagsak ng trust rating sa Alright, so may tanong po ako. Magpa-file po ba kayo ng impeachment? Yung makabayan black yata mag-file ng impeachment. Kami, alam mo, pero kung sa grounds lang, maraming grounds. Sa akin, yung oath of office ng presidente, for example, this is constitutional, nasa constitution ito Yung sabi ng presidente, oath of office, before you assume your office, the functions of the office of the president, mag-o-oath ka, and this oath is in the Constitution itself. Kaya sabi niya, I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President
of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Yung do justice to every man, it means due process. May due process lahat ng tao. Eh, nung nagpalipad sa dating Pangulo, walang due process eh. That was not justice. So that's a violation, a culpable violation of the Constitution. Yan. Para sa Makabayan Block, baka sakali pick upin ninyo, that's culpable violation of the Constitution. Yan. Eh, kami, we will be concentrating on the defense dun sa kung matutuloy yung sa Pebrero dahil mas maraming kasalanan nito kaysa dun sa isa. Yung isa make-believe yung confidential intelligence fund. Hindi ubrang pag-aray. Gusto lamang nilang isiwalat natin kung sino talaga si Grace Piatos, kung sino si Doritos, at kung sino si Cheetos dun sa ating mga report para makilala kung sino-sino yung mga nagtatrabaho para sa gobyerno, para malaman kung paano ang ino-operate yung ating confidential fund, para ma-identify nila kung sino-sino yung mga nagtatrabaho para sa ating kaligtasan, sa ating matiwasay na pamumuhay. Yung confidential fund ng Vice President, maliit lang po yun compared sa confidential fund ng Office of the President. Oh, si Presidente Digo, nung matapos yung termino niya, nag-iwan ng 2 billion mahigit na confidential and intelligence fund. Oh, makabayan, baka gusto niyong i-check, saan napunta yun? No, really, I mean like, nawala yun eh. Yun yung alam ko na, kasi, di ba? So, tignan natin. Eh, gusto ninyong inspekin yung confidential intelligence fund ng Vice President. Eh, di yun munang sa'yo, tignan din natin. Tsaka ito pa, yung pagpondo mo ng confidential intelligence fund sa Office of the Secretary of Education, that too is unconstitutional. That too is culpable violation of the Constitution. O yan, kabayan, balita namin, magpapile kayo, di filean nyo na.